gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Magandang gabi. Huya, sir. Barrio Tony, good financial evening. Good financial evening. Yun. Bago yan, ah. Sister Rona and Sister Ara, Good magandang evening gabi. po. Yun, at sa mga taga-subaybay natin na maaga nakapag-log in, nakapag-log on, magandang gabi sa inyong lahat, Barrio Tony. Amen. So, sa pagkakataon pong ito, bago tayo mag-proceed sa ating mapag-uusapan ngayong gabi, mag-shoutout po muna tayo. Ma'am Ara, hanapin natin sila. Yan! Good evening po sa inyo lahat. Sir, kita naman natin na medyo maluwag, Ma'am Ron. Bawas tayo ngayon. Dahil yung isa nating kasamahan, gusto ko munang i-shoutout si Ma'am Cyril. Hello sa iyo, Ma'am Cyril. At magpagaling ka po at na-miss ka namin dito sa ating studio. Hinahanap ka ng team. Ayan. Kaya ngayong gabi po, gusto ko lang pong i-shoutout yung mga una nating nag-view sa Facebook live program natin. Ang nakikita ko po dito si Sir Luis Austero. Hello sa iyo, Sir Luis. Good evening. Si Ma'am Noyce Navarro, kasama na po natin ngayon. Magandang gabi po, Ma'am Noyce. At ganoon din po si Ma'am Yang Lorena. Good evening po, Hello, Ma'am Yang. Good evening. Si Sir Daniel Gutierrez. Good evening po from Los Baños City. Good evening. At ganoon din po si Sir Jeffrey Onsat. At si si Ma'am Madeline Lorzano at ganoon din po si Sir Ruben. Sabi ni Sir Ruben, batiin daw. Shout Nandun out. siya. Hello, Sir Ruben. Brother Shout out. Ruben, Special mention, nakararating lang. At ganoon din po si Sir J.R. Louis Rovis. Good evening po. Sir Dominic Mendoza, good evening po. At ganoon din si Sander Madokayan. Amen. Magandang Sander, gabi good po. evening. At Good evening, kasama na sir. rin po natin si Ma'am Tina Trinidad. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. At sa iba pa na wala pa ngayon, mag-tune in na po at i-share na po ang link. At syempre, sir, gusto ko rin batiin ang aming grupo sa Team Fearless sa pangunguna ng aming graduating na leader Ay, na Sir Mira, Emilio graduating, ha? Daef. Ayan, Parang magandang tuloy-tuloy gabi. na. At syempre, talagang tuloy na daw po yan. At ganun din naman sa area namin sa Southeast Family. Good evening po sa inyong lahat and keep tuning in po at meron tayong magandang pag-uusapan ngayong gabi. At ganoon din po si Ma'am Rona, meron ding babatiin yan, Ma'am Ron. Yes, maayong gabi sa tanan. Babatiin ko na unang-una ang full-time doon sa Sapang-Dalaga, sir. Mga Bisaya, maying gabi. Maayong gabi si Ronald Sinas. And Amen. Good evening po. si Ma'am Venus, kasama na din natin, si Doc Eugene. And si Sir Romer, watching din siya. O sabi niya, shout out daw. And si Ma'am Yani Lacson. Si Sir Cesar Ladrido. And si Ma'am Jenny Bib. Hello, ma'am. And si Ma'am Cyril. O sabi niya, Amen, Ma'am Noyce. Kaya, at sa lahat po ng viewers namin dito sa live, maayong gabi sa tanan, and of course, West Bank family, and lalo na sa atin, The Preparation. Huwag kayong mawawala sa gabing ito. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rons. Huya, sir, baka may mga nais po kayong batiin. Yun, sa mga kasamahan ko na hindi ko pa napadala ng link at nagloloko yung aking internet. Magandang gabi sa lahat, sa Philippine Fleet at sa Naval Inspector General. Keep tuning in, keep passing the link. Shout out to all of you. And syempre, Sister Christy, pakipasahan mo siya na lend ng link, Sister Christy. Sir Amen. Tony, Yes isingit po, ko ma'am. lang po, ang sabi po ni Sir J.R. Louis Ruiz, nakakapanibago po, wala si Ma'am Sai. Oo nga. Malaki yung, Talaga. malaki yung dito eh. Adjustment. Adjustment natin dito. And of course, sir, yung Ascom Boys and Ascom Girls, nandito na si Sir Gia, mga kasamahan niya yan. Maayong gabi, diha. Amen. Alright. So, ngayon din ay gusto ko rin pong batiin yung mga leaders natin ng team preparation. Isa-isahin natin. Sa lahat po ng, sa mga leaders po ng team prep, unang-una po dyan ay si Sir Emilio ng Team Fearless. Team Fearless. Magandang Hello, gabi sir. sa inyo, Sir Emilio. Maya-maya siguro Inaantay nandito na na yan. natin. Inaantay na natin yan. And ganun din, yung pinakagwapo na leader natin sa team prep. Oh, sige, kasi nandito ba? Yung may kakanin. Kasi baka hindi Yes. matutuloy yung live natin. Oh, pag hindi baka natin bigla sinabi. tayong igat eh. Walang iba, Oo. Sir Ponching. Yes, Yan, hello, leader. Yan po ang leader po ng Team Purposeful. And of course, yung leader din po ng Team Patient, si Sir Geniel. Okay. Yan. Yo, so magpakita na po kayo mga leaders, and of course, isa po sa favorite kong mga leader ng Team Prep,
si Sir Edward. Sir, magaling na. advance congrats din sa kanya. Magaling na Yes, siya, sir. graduating Magaling din na. yan. Yan. Alright. And of course, hindi ko rin po makakalimutan lahat ng members ng team preparation. Ito na po yung pagkakataon po natin na makapag-tune in tayo sa ating pong programa ngayon pong gabi. No? So, ano man ang ating pong ginagawa sa ngayon, no? Pwede naman po nating ituloy yung ginagawa habang tayo po ay nakikinig sa ating pong programa. Ito pong programa pong ito ay inihandog ng ating pong pastor para makatulong po sa lahat ng mga young people natin dito sa ating pong simbahan. Hindi lang po dito sa ating pong simbahan, kundi sa lahat ng naabot ng ating pong programa. So lahat pong ito ay magiging tulong, especially sa inyo pong pagpe-prepare bago kayo pumasok sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Kaya sa lahat ng mga members ng team preparation, let us know kung kayo po ay nanonood by using the name of your group, no? At gumamit po tayo ng hashtag po dyan, and we will recognize you all. And of course, hindi ko rin po makakalimutan na batiin yung aking pong mga ka-area ng Northeast family. Kanina nabati na po natin, no? Nila Ma'am Ara. At ganun din yung aking pong asawa ni Sister Dang at sa aking pong anak na si Primo. Yun. Alright. Kuya sir, maganda yung ating pong pinag-usapan last Friday. At ngayong gabi ay magpapatuloy tayo. Yes Brother sir, Tony. ipagpapatuloy po natin Yun. ito. Tungkol sa? Well, ang ating pong pag-uusapan is about our attitude about giving or investment. Financial management. Financial Ibig sabihin, management, yes sir. Alam mo, magandang talakayan ito, Brother Tony, sapagkat the call of the times ngayon ay paano maturuan yung ating mga kabataan, Sister Ara and Sister Yes, Rona. sir. Paano humawak ng pera. Yun. Sapagkat yung kabataan natin, hanggat hindi nila maintindihan ang tamang paraan sa pagbitaw ng pera, hindi nila ma-establish ng maayos ang buhay nila. Totoo yan sir. That's right. Maraming kabataan sa ngayon, madaling magsabi na humingi na allowance sa magulang. And yet, kung paano kumita, hindi nila alam. Alam mo, mga taga-subaybay namin, madaling magbitaw ng pera na hindi ikaw naghirap. Totoo yan. But the moment, alam mo kung paano mo na pinagsikapan yon, paano mo nakuha yung pera na yan, iingatan mo yan. Totoo yan. Kasi That's right. alam mo gaano kahirap. Kaya alam mo, in general terms, importante maturuan ang kabataan ngayon the value of hard work, sapagkat sa paghihirap mo ng trabaho, doon ka kikita. At pag kumita ka, ang perang kinita mo, iingatan mo yan. That's why for tonight, ang ating pag-uusapan is investment. How to invest wisely under the broad topic of financial management. And Yes, last sir. week, Brother Tony, yun ang ating unang episode about financial management. Yes sir. Napakahalaga na mag-umpisa tayo sa pinaka-foundation. Yun. And the foundation of giving, of investing, of saving, lahat yan ay sinasabi sa Bible. Alam niyo mga taga-subaybay namin ngayong gabi, yung lahat ng paraan paano kumita at paano gumastos ay nasa Biblia na yan. Huwag na tayong lumayo. And if you will only follow the right biblical principles, I tell you, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Yes sir. Kikita ka na parang hindi ka naghihirap, parang hindi mo hinahabol yung pera, parang ikaw ang hinahabol ng pagpapala, Brother Tony. Masasabi mo talaga na blessing after blessing keeps on following me. Kailan mangyari yan, Sister Rona? Pag sinunod mo ang sinasabi sa Biblia, Brother Tony. Katulad nga po ng sinabi po ni Sir Roy regarding po dyan about pagpapala, alam niyo po sa lahat ng mga young people, alam naman natin sa back of our mind na gusto natin ang pagpapala. Pero hindi natin na-apply yung pinaka-formula para tayo pagpalain. Naghahanap tayo ng blessings, naghahanap tayo ng ating pong mga pangangailangan, whether it may be financial, materially, no? Alam niyo po, napakaganda, no? Ako, honestly, on my testimony, isa sa pinapasalamatan ko na lahat ng ating pong itinuturo o ating pong natutunan para magkaroon tayo na maayos na pamumuhay, napakaganda na meron tayong basihan na salita po ng Diyos. Check. Yes, sir. No? At alam niyo po, no, lalong-lalo na po, Huya, sir, na-realize ko rin sa aking pong buhay, napakadaming mga booklets na ginagamit on how to make money, kung paano ka makakuha ng first 1 million mo ng gantong edad. Marami pong ganun na nagtuturo over sa social media, maraming i-share,
no? Marami nga pong nag-i-invest sa pagbili ng maraming books, no? Pero hindi po natin nare-realize kung sino po ang nagbibigay ng pagpapala, no? At nakikita po natin at tinuturo po natin sa programa pong ito, no, na kung saan wala pong ibang pinanggagalingan ng pagpapala at kung papaano ka pagpapalain, lahat ng yan ay tinuturo sa Biblia. Kung tayo man ay naghahanap ng pinaka-the best book para tayo ay turuan, para tayo po ipagpalain, lalong-lalo na po regarding po sa usapin on financial management, yung Biblia ang pinaka-the best book na pwede nating maging reference para tayo po ay pagpalain ng Diyos at kung paano po natin i-handle yung mga finances po natin, lalong-lalo na ikaw po ay young people pa lang. Yun. Alam mo ba, Tony, maaaring magtanong yung ating mga taga-subaybay, bakit naman na babalik tayo sa Biblia? Sapagkat ang author naman ng Biblia, ang author ng sanlibutan, ang author ng pagbibigay sa atin, ang author ng ating buhay, ay ang author ng Biblia, yun ang Diyos. And it is in God's power to give us, to bless us. Amen. At ang pagpapalain ng Panginoon ay yung sumusunod sa kanyang instructions. And we have to understand, without going into details, nabanggit namin last week, kailangan, halimbawa, young man, young lady, alam mo, madaling sabihin na kami naman, Sir Roy, magmamahala naman talaga kami. Yeah. Ay, sinasabi mo yan habang may pera ka at sa Starbucks ka, kasama yung crush mo. Tama. Madaling ano yan, kasi hindi mo alam ang paghihirap ng magulang mo. Hindi mo Tama. alam, ang daling kumasok sa Tama. Starbucks ng pera na kinita Yeah. ng magulang mo eh. That's right. Di ba? May pasok ka lang, kaya kami alawan. Subukan mo, ikaw kumayod at magtrabaho at kumita. Kung palibre-libre ka pa sa crush mo sa sa Starbucks. That's right. So madaling sabihin yan. But the moment na ikaw ay mag-asawa, kahit anong sabihin na hindi kami mag-aaway dahil sa pera, hindi nyo nga pag-awayan ang pera. Pag-aawayan nyo ang ulam. Na yun lang ang kayang bilhin ang pera ninyo. Oh, pag-aawayan nyo bakit ang mga kailangan sa bahay ninyo ay hindi pa nabibili. Pag-aawayan nyo mga simpleng bagay sa pag-budget ng pera. So ngayon pa lang, young man, young lady, dapat maintindihan nyo ito. At mapapractice nyo na ito. Huwag nyong tanggapin nyo ito na very lightly. Sapagkat, alam mo, ito, malungkot na naman, Brother Tony. Sa totoo lang eh. In the past 1 month, talking again of people, padre di pamilya, na hindi makapag-handle ng problema. Wow. And they take the shortcut. They take their lives. So, I'm only talking about the Philippine Navy, Brother Tony. Yeah. Yes, sir. Hindi pa sa ibang sektor ng susyudad natin. Anong problema? Pera. Management ng pera. Away dahil sa pera. So last week, pinag-usapan natin, sa mga may trabaho ngayon, kung nais mong pagpalain ka ng Panginoon, it's never too late to learn. Sabi ng Biblia, pagdating na sweldo mo, ano una mong dapat gawin, Brother Tony? Last week, pinag-usapan natin. No question dapat yan. Give your tithes and offerings. Amen. Hindi yan, ang ikapo niyan, sabi sa Biblia, hindi yan sa'yo. Yan ay sa Diyos. So kung hindi sa'yo, ibalik mo sa may-ari. Sa Panginoon. Practice the giving of tithes. And narinig ko nito kay Pastor Ed dati, Brother Tony. Sasabihin ko, I will challenge lahat ng mga taga-subaybay natin ngayon. Subukan mo maging faithful sa tithes and offerings. Pag hindi ka pinagpala ng Panginoon, aalis ako. Ako magbibigay siya ng pera. Maging tapat ka lang. Kung maging tapat ka lang, I tell you, hindi, siksik, liglig at umaapaw ang pagpapala sa iyo. Amen. Bakit? Hindi mo ninakawan ang Diyos. Amen. That's why sabi sa Malakay 3:10, binanggit ni Brother Tony last week, ibigay mo. So the first step of financial management is to acknowledge 10% of your pay and allowance is not yours. Ibalik mo sa Panginoon yan. Through your own local church. Next, after your tithes, yung offerings, depende as God convicts you. And nabanggit ni Ara at ni Rona last week, may mga promises naman ba dito sa Biblia? If you are faithful in your tithes and offerings, God will bless you. Amen. Okay, so wag natin pag-usapan yan in detail, mga taga-subaybay, especially mga members ng church. Give your tithes, give your offering. That's the number 1. Number 2, Brother Tony, yung binanggit ni Sister Rona last week, which was? Yung ibinanggit po ni Ma'am Rona is about mandatories. Yung karapat-dapat mong bayaran. Yes, sir. Kagaya ng? Bahay, Renta. tubig, kuryente, ayun. At hinabol ni Ara ang Wi-Fi. Wi-Fi. Yun. Kagaya mga taga-subaybay namin ng tithes na hindi sa'yo,
ang bayad mo sa rent, ang bayad mo sa kuryente at sa tubig, hindi rin yan sa'yo. Amen. Yan ay sa landlord mo. Yes. Oh, grabe naman si Brother Roy. Yan ay hindi sa'yo. Bakit? Ang sa'yo is yung makatira ka sa kwarto for 1 month. Yes. Yun ang sa'yo. Anong kapalit nun? Ibalik mo sa landlord mo. Magbayad naman. Magbayad ka ng 1 month. May kuryente ka naman di ba? Nag-charge ka pa ng cellphone mo. May utang ka sa Meralco. Bayaran mo. Naligo ka naman. Bayaran mo ang tubig. Ang tawag dito, Brother Tony, mandatories. Yes, sir. Ibig sabihin, sa paggawa mo ng financial plan mo, young man, young lady, itabi mo na ang tithes and offering mo. Itabi mo na ang rent, itabi mo na ang electrical bill, and your water bill mo. Ang tawag natin dyan, mandatories. Ibig sabihin, karapat-dapat bayaran, huwag nang pag-isipan. Yes, sir. Yun. After that, it's getting more exciting, Brother Tony. Naitabi mo na lahat, ang tithes, offerings, at yung mandatories mo. Ano ang tinuturo natin, Brother Tony, sa mga kabataan? You must Save. save. Yes, sir. You must save. Mag-ipon naman kayo, young man, young lady. Kung magkano ang iipunin mo, nasa iyo yan. Huwag mong sabihin na, faithful naman ako sa church Aalagaan ako ng Panginoon. God bless you. If that is your conviction, okay lang. But, nais ko rin sabihin, maraming katuruan sa Biblia na nagsasabi na dapat mag-ipon tayo. Habang tag-ulan, mag-ipon ka ng tubig, Brother Tony. Habang tag-ani, mag-ipon ka ng ani mo. Because time will come, walang ulan. Yes, sir. Time will come, tagtuyot, walang ani. May makukuha ka. May example ba tayo sa Bible niyan, Brother Tony? Meron, sir. Meron po. Yung sinabi mo sa Proverbs, gusto ko yun Ang ganda nun ang ginamit po na example po dito ni King Solomon, yung hindi natin, isa ito sa insekto na hindi natin inaasahan, pero unknowingly, ito ay nagtuturo sa atin. Ito po yung ginamit po dito sa Proverbs na wala pong iba kundi yung mga ants. No, itong mga ants pong ito, napakaliliit lang, di ba? At kung titingnan po natin, dahil nga sa liit niya, parang minamaliit din natin siya. No? Pero hindi natin alam yung way of living niya or way of life niya, meron palang napakagandang practice siya na ginagawa. At ang kanya pong ginagawa, sabi po ng Bible, when the time of harvest, nag-iipon siya. Ano man ang mga pwedeng ma-harvest niya, makuha niya, lahat ng ito ay kinukuha niya, at hindi lang niya kinukuha, napakaganda sinasabi dito, ay iniimpok niya, iniipon. No? Please take note of the word na sinasabi natin na iniipon. No? Ako po'y nainiwala na nangangailangan din yung ant na katulad natin. Pero napakaganda yung sinabi po dito na siya po ay nag-i-store or nagsisave dahil darating sa point ng kanya pong buhay na magkakaroon nga ng rainy season. No? And once na nagkaroon po ng rainy season, sigurado lahat ng mga langgam na yan, hindi makakalabas yan Dahil aano din sila ng mga tubig. No? Ano po yung magiging challenge doon? Hindi sila makakuha ng mga bagay na kung saan ng kanila pong magiging pangangailangan. Well, yun po yung pagkain. No? Kaya napakaganda po na itinuturo po sa atin from the book of Proverbs, tularan natin yung langgam na ito na sa panahon na siya po ay meron pong nakukuha, dapat makapag-imbak. Dahil darating sa point ng buhay natin yung tinatawag nating tag-ulan. At least, pag meron tayong na-imbak na pagkain, meron tayong makukuha. Yun. Yes, sir. Alam mo, Brother Tony, maaaring sabihin ng mga taga-subaybay natin pambira ka naman, Brother Tony, Sir Roy Akala ko ba tuturuan nyo kami paano mag-invest? Ang nilalatag namin ngayong gabi, yung step-by-step procedure. Yes. Kasi kung mauna ka mag-invest na wala kang savings at ang investment mo ay nalugi at biglang kailangan mong bumili ng gamot, Brother Tony, takbo ka naman sa nanay mo. Takbo ka naman sa pastor mo. Lalo kung ikaw ang padre di pamilya, yung anak mo may kailangan, wala ka man na mahuhugot. So Hirap what we yun. are doing is we are laying down the priorities pagdating na sweldo mo. Number 1, tithes. Number 2, mandatories. Number 3, mag-ipon ka man lang ng konti. Yes, sir. Magtabi ka ng konti. Tama po. And yung example ni Brother Tony, yung mga langgam. Yung last week naman, pinag-usapan din natin si Joseph. Ginawa siyang administrator ng Egypt. At sinabihan siya ng Panginoon, there will be 7 years of plenty. Grabe yun. And 7 years of famine. Yeah. Nung tag-ani, nagtayo siya ng maraming bodega, malaking bodega, marami. Nag-ipon siya. Binili sa mga tao.
mga Egyptians. Nung famine, nagbenta siya. So pinagpala ang Egypt because of Joseph. So, the Bible teaches us na dapat mag-ipon. Okay, assuming Brother Tony, yung ating taga-subaybay na young man, na member ng Team Prep, may trabaho siya. Yun. May sweldo siya. Okay. Nagbigay na ako ng tithes, Brother Tony. Offering ko. Ito mga mandatories ko. Teka nga pala. Sa mandatories, kung hindi ka man na umuupa sa labas, paano naman Brother Tony pa nasa bahay ka nakatira? At may trabaho ka na. So wala ka ng Bigay mandatories. Yeah, hindi, meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Hanggat nasa loob ka ng tahanan, gumagamit ka ng kuryente, gumagamit ka ng tubig, at ikaw din ay kumakain. Kaya meron pa rin mandatories. Ibig sabihin, kung may trabaho na ang young man o young lady, at hindi ka pa bumukod sa pamilya nyo, doon ka pa rin sa bahay nyo, nararapat lamang tumulong ka sa gastusin. Tama, sir. That's right. Huwag mong sabihin na makakatipid ako sa upa ko, kuryente at saka tubig kasi doon ako sa magulang ko nakatira. Mali yun. Kung ikaw ay may trabaho na, young man, mag-practice ka na. Mano ba naman sabihin mo, ma, eto, konting tulong ko sa kuryente sa bahay. Tama. Ma, akin na yung tubig. Ma, ito, pangdagdag lang sa pagkain natin. Hindi na, wag naman yung tuwan-tuwa ka, may extra income ka kasi wala kang gasto sa rent mo, sa utilities mo. Eh, doon ka nakatira sa magulang mo, maging blessing ka sa kanila. So, kung ikaw man ay hindi umuupa sa labas but you are living with your parents, I will tell you, nararapat lamang, parents, nararapat lamang, huwag kayong mahiya sapagkat tinuturuan yung mga anak ninyo na tumulong sila sa gastusin ng household. Amen. When in fact, yan ay sinasabi ng pastor sa atin. Okay. So, tithes and offering, mandatories, and then savings. Ano ngayon, Sister Rona, after ng savings? May naitabay ka na ng konti. May naiwan pa sa sweldo mo. Doon mo na kukunin ang iyong Giging investment. cost of living. Yeah, cost of living. Doon ka na mabubuhay. Yon. At alam mo, yung mga young men, young lady, doon sa kung tawagin natin ay cost of living allowance, yung magkano ba ang kailangan mo para mabuhay. Yon. Doon alam mo, parang ano yan eh, parang earthquake na ano yan eh, sa Richter scale, yung ano, parang yung sa tao na sa BP niya o sa ECG, minsan mataas, minsan mababa. Ang gastusin ng kabataan ngayon na may trabaho, when it comes to cost of living, hindi constant. Mataas baba, Palaging, mataas baba. yeah. Ibig sabihin, kung iano mo yan, ang iyong expenses ay hindi fixed. Pag may pera ka, magastos ka sa cost of living. Pag wala kang pera, tipid ka rin. Ang tanong, how much do you need to live? Diyan ngayon ba ito papasok yung mga tamang prinsipyo? Ikaw ba, pag may sweldo ka, araw-araw ka lalabas, pupunta sa mall? Ikaw ba, pag may sweldo ka, treat ka ng treat sa mga kaibigan mo, Starbucks ka ng Starbucks? Ikaw ba, pag may pera, yung mga sale, pupuntahan mo? O kaya si paring Lazada? Yeah. O si Maring Shopee. O, di ba? Kasi may sweldo ka. The question is, how much do you need to live? That is your cost of living. Yes, sir. And, pinag-usapan natin last week, Brother Tony, iba naman yung needs at yung wants. Ano ang needs, Sister Rona, ng isang tao? Siyempre, sir, wag na nating tanggalin ang pagkain. Pagkain. Oh, Kailangan mo yan. Yes, sir. At pag sinabi nating pagkain, hindi kailang nasa labas palagi Yun. para makatipid Hindi pwedeng naman. grab Tama, palagi. tama. Wants na yun. Yes, sir. Yung pagkain mo sa bahay, need. Yung paglabas mo, wants yun. Di ba? Buhay ka naman pag sa bahay. Tama Di naman, ba? tama. Yes, sir. Oo, tama yun. May attitude po kasi tayo kadalasan huya, no? If you're being honest, especially sa mga young people natin, kaya naman nating makatipid, pero mas pinipili natin na gumastos para, alam niyo po yun, para masabi natin na may maipopost tayo sa Yes, sir. social Social media. media. My day. Nang galing Yes, ako sir. dito. ATM. Yes, sir. At the Oo. moment, di ba? Nagkape ako dito ako kumain ng aking lunch, etc. Yes. etc. Unknowingly, ito po yung mga practices na kung saan dito sila nagkakaroon ng problem, kaya tumataas yung cost of living. Ayun. Na kung saan, katulad nga sinabi nyo kanina, Sir Roy, if yung pinag-uusapan natin yung needs, pwede ka namang kumain sa bahay eh. Di ba? Pwede. Pwede kang mag-prepare ng iyong kakainin kung ikaw man ay lalabas.
Na Pwede. kung saan, mas magiging maliit yung magiging expense mo. Iyon. Yun. Tuloy mo. Baka Di ba? na yan. Kaya, well, totoo po yan, di ba? Ang ginagawa ko niyan, Sir Yes, sir. Tony, Yes, ma'am. may schedule akong lalabas. So bago ako lalabas, kakain na muna ako sa bahay. Para paglabas ko, hindi ko na kailangan kumain doon. Tama. Yes. Oo. Yun, Para yun. yung gagamitin kong pagkain, gagamitin ko na pambili ng kailangan ko. Tama. Yun. May isa pa, no? Tip lang, no? Isa po kasi, minsan kasi, may practice tayo na ayaw natin magbitbit ng mga gamit. Kasi sinasabi natin, we hustle, siguro. Pero lalong-lalo na sa panahon nga natin ngayon, mainit. Ayaw natin magbitbit ng mga ng mga bottles para magkaroon tayo ng baon na tubig. Inumin. Yes, Siguro sir. bibili na lang ako sa labas, magkano Yun. lang naman yung tubig? 17 pesos dyan sa tindahan dyan. Yung iba, 27 pesos. Pero iniisip natin, maliit lang naman to eh. Pero hindi natin napapansin yung mga maliliit na yan. Tapos parami ng parami. Kung isusumahin nyo po yun, malaking bagay na yun na maisa-save mo. Kaya ang pinaka-the best practice po dyan, pag nasa bahay pa lang, pwede tayo magbaon ng tubig. Yeah, may aqua Bottle, plus pa yan. eh. Yun. Basta may May- tumbler ka. Yes, sir. May Yun. tumbler ka. Malaking bagay yon para makapag-save tayo ng money. No? At siguradong bababa yung cost of living natin. At napakagandang maging practice po yan na masanay tayo sa simpleng pamumuhay. Lalong-lalo na madadala nyo po yan yung ganyang practice pag meron na rin kayong sariling pamilya. Yun. Sa mga viewers natin, sir, hindi naman namin sinasabi na bawal. Wala namang masama na kakain sa labas. Ang pinopoint out namin dito na yung wag masacrifice yung budget. Yun. Tama. Yun. So, Yes. yun yung ini-emphasize namin. Dahil walang masama. Yung kakain ka paminsan-minsan, as long as na walang na-sacrifice, na hindi ka na makapagtabi, makapagbigay dahil sa ubus na sa pangsarili. Kasi ang pinag-usapan ka dito, Brother Tony, Sister Rona, Sister Ara, is your cost of living. Pag ikaw ay kumain sa bahay versus kumain ka sa labas, parehas ka bang buhay? Parehas. Yung kinain mo ba sa bahay mo at yung kinain mo sa labas, parehas lang ba pagkain yun? Busog ka rin naman, parehas. Eh yung gastos, Yun eh yung lang. presyo, Mas mahal. Iba, Mas sir. mahal. Oo, mamamasahe ka pa, sir. mamasahe ka pa. Eh syempre, pagpunta mo sa kakainan mo sa mall, hindi naman po pwede pumunta ka lang para kumain. Yun, shopping. Syempre. Di ba? Dadaan ka naman dun sa lugar na kung saan may sale. Oh. So ang tanong nga, what is the amount you need to live? What we are doing, mga taga-subaybay ngayong gabi ay pinapakita natin kung paano tayo makatipid para makapag-ipon. At yung sobra doon sa tithes, mandatories, savings, cost of living, yung sobra doon, yun ang pwede mong i-invest. But we will get to that later on. Ngayon, binabasag pala natin, Brother Tony, yung nasa kaisipan ng kabataan Yes, sir. na, total, nagtatights naman ako. Pwede na ko nang maano. Nagtatrabaho ako, i-treat ko yung sarili ko. Oo. Okay, sir, actually, sir, yan, yung mga ganyan term, kasi nag-work din naman ako, yan, si Ma'am Rona, alam yan ni Ma'am Rona, dati magkakasama kami pagkakain sa labas. Pero totoo yan, sir. Ano nga ba yung kaibahan noon? Ang kaibahan nga, maaaring venue para may maipost ka, kagaya ng sinasabi ni Sir Tony. Kasi sa mga team prep, yun naman talaga yung gusto lang natin, meron tayong maipagmayabang. Meron tayong... Pakiulit mo yan. Ayan, sir. Dandahanin mo at Oo, maganda yan. sa team preparation, lalo sa amin din bilang babae, para hindi kami mawala sa uso, mayroon kami maipagmayabang maipost, punta tayo sa isang lugar na ito sa bagong bukas na milk tea shop, Yun. sa bagong bukas Pipila yan, na ha? coffee Yun, shop. Anong gagawin para lang na, uy, nakarating kami dito, nananatikman namin itong gantong klaseng pagkain. Yun nga, sir, na hindi natin alam na nagkukos na pala yun para yung budget natin na para sa, yung pangkape mo sana na yon, dapat yon pamasahe mo sa trabaho mo, punta sa trabaho, naipit, napunta doon sa pangkape. Kaya doon po Yun. tayo nagkakaroon ng problema. Kasi kami, sir, ako din nung may trabaho ako, pagka mga ganyang araw na gusto ko rin i-treat yung sarili ko, kagaya niyo. Totoo yan, totoo yan, totoo yan. May ganyan Pumunta tayo talaga. sa labas. I-treat mo sarili mo. Oo, meron ka Kasi dyan. you deserve it. Ika Yes, nga. sir. Yeah. Magsasamgyup tayo. Kaso hindi mo alam na kailang treat ka na pala sa sarili mo. Lagpas na dun sa budget na dapat para doon mo gagamitin. So yun, take care, mag-ingat po tayo doon mga
team preparation kasi baka hindi natin nalalaman o namamalayan na nasa ganong part na tayo. Ngayon, sa ngayong stage ng buhay natin, baka nasa gantong pagkakataon pa rin pala tayo na hindi natin alam, na akala natin nag-i-invest tayo, hindi. Nagbibigay ka, pinapayaman mo yung tindahan, yung shop, Yun. hindi yung ikaw yung nag-i-invest. Kaya yun, maganda na mapag-aralan po natin itong ganitong klaseng pag-iipon o pag-i-invest. Kaya napakagandang paalala to. So yun nga, lalong-lalo na sa atin sa mga team preparation, no, wag po nating isipin para lang meron tayong maipakita sa social media, kung ano yung uso, kailangan nating makisali o maki-join sa kanila. So mag-stand tayo kung anong dapat nating gawin in biblical Sa principle. makatuwid, Sister Ara, sinasabi mo, hindi na yan needs. Wants na yan. Yes. Bakit? Kumakain ka para mabusog. Ay need yun, di ba? Kailangan mo kumain. Pero pag naandun ka na sa sinasabi mong bagong bukas na Milk tea shop. Milk tea. milk tea shop, Yan. maliban sa kailangan mong kumain o uminom kasi nauhaw ka o nagutom, you want to be recognized. Yes, sir. Kaya, selfie ka agad. Kaya, post ka agad. Hindi pa kagad inuubos yun. Di ba? Para makita na dala-dala. Dala-dala niya. So, ibig sabihin, pumunta ka doon sa bagong bukas na milk tea shop, hindi para kumain or uminom. Para ma-recognize ka na nandun ka. Which is not anymore a need. It's already a want. Pero ilan sa ating kabataan, Brother Tony, ganyan ang attitude. So, yan. Yung sinabi nyo na, I deserve it kasi naghirap ako, nagtrabaho ako eh. Nabagay mo, pati ikaw Rona, di ba? Sabi mo, naghirap naman ako, nagtrabaho ako ah. Karapat-dapat lang, karapatan ko to, di ba? Pero alam mo sir, pag naintindihan mo na, kasi dumating din ako sa point, hindi, sayang yung pera. Pwede naman na sa bahay na lang. And kinakalculate ko na sir yung expense. Example ko lang Laki sir, pala, nung no? pag-uwi ko, pwede akong magpasundo. Magbibigay ko dun sa driver, mag-gas up pa. Gagastos ako ng halos 2,000. Kung mag-bus lang ako, wala pang wala pang 500 yung gagastusin ko. Alam mo, pinili ko, sabi ng mama ko, mag-ano ka ba? Kasi, sir, di ba, yung shinare ko nga magkita kami. Sabi ni mama, hindi na, mas maganda sa bahay. Wala pang 2,000 yung gastos ko sa transportation, nagamit ko yung pera, pambili ng pagkain, para pagdating sa bahay, marami kaming kinakain. So, napaka-practical. Parang Amen. in a sense na, nag-sacrifice ako ng konti dahil mas comfortable yung susunduin ka eh. Paglabas mo sa airport, andyan na, sasakay ka na lang. Tapos kumpara yung magbabas ka, pupunta ka pang terminal. Kasi sa mga kabataan, maging honest kayo, hinahanap yung comfort. Yes, Yun yung yung comfort and recognition. Recognition. Yan. Yun. Alam mo, sa kabataan, malaking bagay ba dito ni na kung anong meron ka, magpasalamat ka doon. Huwag mo ikahiya. Bakit ang lakas natin mag-post ng My Day pag nasa bagong bukas na milk tea shop, Sister Ara? Pero pag nasa bahay ka nagkakape, wala nagpo-post. Tama. Di ba? Kasi nasa bahay lang naman daw eh. Pero pag nasa labas, post ka ng post, di ba? Shuttles bet, or Mamaya, Starbucks, or whatever. makita tayo Kukunin pa magpo-post, yung no? talaga ng store, kung saan. Sabi ko nga di ba may parati ako sinasabi na, may your life be as beautiful as you portray it to be sa Facebook. Sana ganun kaganda ang buhay mo sa pinapakita mo sa Facebook. Tama. Wala naman, pati nga ang ating, pag may problema ka, pa-cute ka pa rin eh. Feeling lonely, feeling sad, mga ganon. Diba? Hindi tayo dapat ganon. Because lahat ito, once lang ito. Sabi mo nga, Sister Rona, recognition. Gusto mong masabi sa mga kaibigan mo, mga nakakilala sa'yo, I have arrived. Ito na estado ko sa buhay. Yun. When in fact, kung sisimplihan mo lang, ang cost of living mo, bababa. Tama, sir. Kaya ang babalik tayo sa tanong ko kanina, how much do you really need para mabuhay ka, Brother Tony? Actually, sa mga ganyang amount, napaka-minimal lang eh. At walang ibang makakasagot sa tanong nyo pong yan, Huya, kundi sila rin naman. Yun po dapat, no? Kasi magkakaiba tayo ng lugar, magkakaiba tayo ng mga pinagbibilhan kung saan doon natin kinukuha yung ating pong mga pangangailangan, no? Kaya walang ibang makakapagsabi niyaan kung magkano talaga yung specific. Baka kasi tinatanong ng mga viewers natin, Sir Roy, sa gantong amount siguro, ganito, yung kasya na siguro yan para sa akin. Maaring sa'yo, pero sa ibang tao ay magkaiba rin.
no? Pero napakaganda po diyan na na-computein nyo yung magkano kaya yung gagastusin mo sa isang araw at sufficiente na ba yun para sa gagamitin mo sa isang araw na yun. Tapos ganun din sa for a week, i-times 7 mo lang. And then after ng times 7, i-total mo within 30 days, doon mo malalaman kung magkano yung magiging cost of living mo. No? Kaya dapat napakaganda, isa sa natutunan ko po dito sa church, lahat ng lumalabas sa iyong wallet, napakaganda na maisulat mo. Kasi dito mo makikita kung ano yung matatrack mo dito, kung ano yung pinaggastusan mo. Dito mo matatrack kung magkano yung total na naging gastusin mo. Totoo po ito kasi may mga times may episode tayo dito sa The Baptist Lunch. Si Ma'am Aida yun dati na sinabi niya, meron siyang maliit na notebook na dyan niya na lahat nilalagay, lahat ng mga binagagastusan niya. Pag siya ay lumalabas sa palengke, kung ano ang binili niya, nilalag niya yung lahat. Sinabi niya yun, for 10 years, ganyong ginagawa niya, na lahat ng yun, 10 dinala years. niya. Dinala niya yung notebook niya. 10 years. Yes, sir. For more than 10 years, dala-dala niya yung notebook niya at natutuwa siya dahil kung ano yung tinuturo dito sa church na-apply niya. Alam niyo po, nakita ko yung blessing na yun kay Ma'am Aida. Napakaganda na matry din natin at masubukan po natin yun. At dyan mo makikita, once na nilalag mo lahat ng nagiging gastusin mo, kung ano, doon mo makikita yung magiging cost of living mo. No? Kaya napakaganda po na maging practice po yan na lahat ng mga expense mo, ito ay nire-record mo. Isa rin po sa nagiging problem din ng mga young people natin, Huya, is madalas paghawak natin yung telepono, ang telepono ang the best way para ikaw ay maglabas ng pera. Talaga? Yes, sir. Napakadaming ads niyan na kung saan matetempt ka para ikaw ay gumastos. Example. Nandiyan Hindi ko si alam yan Sir Roy, for example, nagbabrowse ka lang sa Facebook. Yung Facebook pong yan, may algorithm yan no? Pag once na meron kang sinesearch na mga items na ganyan, mag-auto-suggest yan. Yun ang mag-pop up. I-display. Yes, sir. Mag-auto-pop up yan. Mag-auto-suggest yan. Habang nagbabrowse ka sa Facebook, biglang may lalabas na mga ads dyan. For example, naghanap ka ng sapatos. Ito, totoo po ito. Sinasabi ko sa inyo, may algorithm po talaga yan ginagamit yung Facebook at saka yung Google. Once na meron kang tinype, automatically magbibigay sa iyo yan ng suggestion na ads na kung saan yung link na yon mapupunta ka sa Lazada application, mapupunta ka sa Shopee application, at sa Shein application. Ano yung isa? Shein. Shingil. Yes, sir. Maganda rin doon. Shingil application. Shein. Walang Bombay application. Wala. Yan. Yan po, habang nagbabrowse ka, sigurado matetempt ka. And once na ikaw ay pumatitempt, if you're being honest, ito totoo. Naghahanap tayo ng maliit na amount na ito, pero hindi natin namamalayan yung maliit na amount na ito, pag napapadalas ka. At later on, nakikita mo, libo-libo na pala yun nung nagagastos ko. Add to cart ka ng add to cart. At once na mag-add to cart ka ng mag-add to cart, sigurado, pag kumatok yung delivery man sa bahay ninyo, naku, kamot ulo ka na naman. Yun. Bakit? Yan na naman ang madadagdag sa cost of living mo. Kaya nahihirapan tayong mag-save at nahihirapan tayong mag-invest. Yun. Yes, Alam mo ba sir. ito, Tony? Di naman sa pero sa mga taga-subaybay natin, kung sumahin ninyo sa isang buwan, andun yung camera pala natin ba dito na gumagana? Bumalik na. Ito. Yan. Kung sumahin ninyo sa isang buwan, kung magkano ang nailasada at ni Shopee nila, i-compare mo sa ginastos mo sa panloob ng bahay, mas malaki palagay ko. O kung hindi man mas malaki, marami kang dapat bilhin sa bahay, dapat paggastusan sa bahay, na hindi mo magagastusan, pero ang mga deliveries mo, nagagastusan mo. Yeah, that's right. Ibig sabihin, yung mga maliliit na kailangan sa bahay, mga mandatory sa bahay, toothpaste. Baka yung toothbrush mo, 3 taon na. Hindi mo pa napalitan. Toothbrush, di ba? Baka naman yung
shampoo mo, wala na naman, puro tubig lang, tapos uugain mo para ano? Para makatipid. Para makatipid ka. Pero pag nagbayad ka ng Shopee tsaka Lazada, ora-orada. Kasi nakasimangot yung delivery, pag hindi ka nagbayad, matagal siya maghintay. So, what we are telling our young people, Brother Tony, is magkaroon sila ng tamang prinsipyo at pananaw. Paano gumastos? Para after your cost of living, may matira ka pang pang-invest. Kaya walang umaabot sa invest, wala na sobra sa sweldo mo. Yes, sir. Kasi Tama yan. nauubo sa cost of living, Yes, Brother Tony. yes, sir. That's And right. Sa mga viewers natin, sir, lalo na sa team preparation, hindi dito pinag-usapan gaano kalaki o kaliit ang sahod. Dahil Amen. kahit Tama. gaano pa yan kalaki, kung hindi marunong mag-budget, Yes, ma'am. parehas na ubos yan. Yun. Kahit gaano naman din yan kaliit, kung may application tayo sa tamang pag-budget, kasyang-kasya din. Amen. Tama po yan. Naalala ko to, nais ko lamang po ibigay po sa inyo napakagandang verse na madalas nating naririnig din dito sa ibinabahagi na ating po pastor. 1 Timothy chapter 6 verse number 6, but godliness with contentment is a great gain. No? Alam niyo po, napakahalaga na maging kontento tayo sa lahat ng pagpapala na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Yan po ang palagi po nating tatandaan. At isa po sa na-realize ko po huya, apan sa ating pong pag-uusap, sa ating pong programa, totoo yung sinabi niyo po gusto ko lang po emphasize. Kaya, ang isang kabataan, hindi ka napupunta sa isang sitwasyon na ikaw ay nakakapag-invest dahil sa pinaka-basic na first step na dapat mong gagawin ay problema mo na. For example, kanina sinabi po natin, Huya, no, once na meron kang natanggap na sa iyong tinrabaho, dapat ma-realize natin na dapat lahat ng yan ay hindi lamang dapat para sa iyo. No? Dapat sa Panginoon muna, ihati mo, at doon once na naihati mo na yon, untouchable na para sa Panginoon, dapat dito na yung pinag-uusapan natin, Huya, Yung kaninang sinasabi natin na savings, cost of living, yung ating pong mga mandatories, nandito na yan nandito na tayong side na yan. No? Kaya pala, hindi tayo pumupunta sa pinakadulo, which is investment, Because yung cost of living natin, dyan Mataas. tayo nangyayari. Kaya napakaganda po na i-step by step po natin po ito, and we should realize, mga kapatid, kahit na anong turo namin na magandang mag-invest dito, no? Dito ka kikita, etc., kung wala kang pang-invest, wala rin. wala rin. Kahit na ano ang desire mo, kapatid, na gusto mong magbigay, kung wala kang maibibigay, wala kang mai-invest. Yun. No? Kaya napakaganda po. Sana ma-realize po natin ito. Ito pong binabahagi po namin, ito po yung basic financial management na itinuturo po ng simbahan, itinuturo po ng Bible, na kung saan dapat ma-check natin step by step kung kumusta ka kaya dito sa mga bagay pong yan. Cost of living, Huya, isa po ito sa nakakatawa at nakakainis din pala na mga bagay na kung saan ito yung nagiging problema natin. Balikan po natin yung ating pong topic about cultivation regarding sa ating pong attitude. No? Once na ang ating pong attitude ay hindi natin kayang kontrolin, yung ating pong perang hating hawak-hawak, at pag meron kang nakitang bagong gamit at hindi mo makontrol yung sarili, sigurado magkakaproblema ka dyan at hindi ka mapupunta sa pag-i-invest. No? Kaya sana po ma-realize po natin, napakaganda po na itong itinuturo at yung binabahagi ni Huya, na kung saan dapat ito po yung mga bagay na i-check po natin sa ating po mga sarili. And we should be thankful. Habang kayo po ay mga kabataan pa, mga young people pa lang po kayo, no? Napakaganda na ma-practice nyo po yan dahil sinasabi ko po sa inyo, napaka-advanced na yung inyo pong nalalaman, lalong-lalo na pag kayo po ay magkakaroon ng sarili po ninyong pamilya, pag meron kang skill na ikaw po ay magaling sa pagmamanage ng pera, sigurado yung pera hindi ninyo pag-aawayan. Yan, sinasabi ko po yan sa inyo. Huya, sir. Alam mo, tama sa akin, Brother Tony, natatawa ako sapagkat, mantakin mo, ginagastusan mo yung hindi mo kailangan. Yan yung karapat-dapat mong gastusan, ayaw mong gastusan. Doon mo gusto magtipid. Tinitingi mo ang cost of living mo, yung what you need, but what you want, hindi ka nagtitipid.
Eh di ano ang klase ng buhay mo? Anong lifestyle mo? Anong nakikita ng ibang tao sa buhay mo? Tingi na buhay. Tingi ka, tipid na tipid ka sa buhay mo. And yet sa mga layaw mo, sa mga gusto mo, magastos ka. So hindi dapat ganon. Hindi yun cost of living. Ano sabi doon? Cost of luho yun. Yeah, Diba? that's right. Babaan mo yung cost of living mo, para mababaan mo yung cost of living mo, bawasan mo ang cost of luho mo. Tanggalin mo yung luho mo. Doon ka sa simpleng pagkain. Sabi nga ni Rona kanina, kung magluto ka sa bahay, parehas namang makakain mo sa bahay at sa labas. But sa labas, syempre ba Tony, overhead expenses nun. Yung upa sa lugar, yung sweldo ng cook, yung ganito, kailangan kumita pa sila. Automatic, mas mahal yun. Kaya nga, ang pambawi mo na lang, maipost mo sa Facebook. Yeah, that's right. Yun ang pangkonsuelo mo sa sarili mo, di ba? Aling gumastos ako, nakita naman na iba, nandito ako. Yeah. Because we are after, sabi mo nga, Sister Rona, recognition of other people. Instead of being after the praise of God, we are after the recognition of man. That's right. Okay lang ba ako muna? Yes, May sir. naalala lang kasi ako bigla, Huya, kasi bumalik tayo sa may kung papaano tayo dapat mamuhay ng simple para bumaba yung cost of living natin at hindi maapektuhan yung savings natin, hindi maapektuhan yung para sa Panginoon, at tayo ay magkakaroon ng opportunity to invest din, no? Isa po sa natutunan ko sa aking po mga magulang, no, as much as possible, kung ikaw po ay bibili ng pagkain sa loob ng inyong tahanan sa isang araw, ang pinaka-the best po dyan, ikaw mismo yung mamamalengke at ikaw mismo yung magluluto. Kasi isipin nyo po yan. For example, pag bibili po tayo ng ulam sa labas, ang usual na ulam ngayon, Huya, ang alam ko, 60 to 70 na. Ulam lang yun. Isang ulam lang Isang po ulam. yun, tapos pang ilang tao lang yun. Eh lalo na pag medyo malaki yung tao, para sa kanya lang For yun. one. 60 Kulang pa. pesos na po yun, kulang na yun. No? Isipin nyo po yan, sa isang araw, ilang beses ka kumakain? Tatlong Tatlo. beses. Sabihin natin, 6, 7, 14, 21, 210 na yun kung 70 yung ulam. Umaga, tanghali, at saka gabi. Kung yung 200 na yan, ikaw yung mamamalengke, ikaw yung magluluto, siguradong maano mo yan. Masasave mo nyo po yan. At hindi lang ikaw ang makakain, kundi yung maraming tao. Mas mahaba sa isang araw. Yes, sir. Mas marami po ang makakain at yung amount na yon ay mas makakatipid ka. No? Katulad po niyan, isa sa nakikita ko na pagtitipid ng magulang ko, share ko lang po sa inyo, yung nanay ko, mahilig po yan bumili ng isda. No? Anong breakfast namin? Kung hindi man kami magpapandesal, magpiprito na yan. Umagahan. Kung merong natira ng tanghali, yun ang kakainin namin. Tapos sa kinagabihan, may natitira pa Huya madami. No? Anong yung ginagawa? Sinasabawan o kaya sinasersyado. No? At least, na isa yun sa natutunan ko na kung gusto mong magtipid, kaya. At yung cost of living mo ay mapapababa. Isipin niyo po yan, pag na-practice mo yan na matipid ka, sigurado, isa yan sa napakagandang skill at isa yan sa napakagandang attitude na meron ka na ma-obtain habang ikaw ay young people pa lang. Napakaganda po noon. Yun. Sister Ara. Sir, may nag-PM kasi sa akin ba ng comment niya. Sabi niya, minimum wage earner pero kung gumastos parang nasa managerial position. Tama yun. Ganyan Tama po, ka naman. Yan po kasi talaga yung problema. Totoo naman, sir, halos guilty ang lahat. Napaaray din siya. Kasi guilty din ang karamihan. Pero Kasi, piniem niya, ha? piniem niya, Hindi sir. public, PM, hindi ka public. Kinoment nyo na lang. Tama yun. Kasi mas malakas ngang gumastos para makita na ito kaya. Pero na-sacrifice na yung bulsa na, ay, naku, ang layo pa ng sahod, wala na akong pera. Alam mo ba dito, hindi pa ang binabasag pa natin ay yung isipan ng kabataan na may trabaho na yung kanyang cost of living. Di ba? Kumbaga, wala maiiwan. So, wala ka nang pang-invest. Hindi pa natin pinag-uusapan ba dito, yung malulubog ka sa utang. Yun, yan. Utang na yan. Utang na yan. Ang pinag-uusapan pa yung magastos, ubos ang pera. Di ba? So wala ka nang pang-invest. And then maghintay ka ulit ng sweldo mo. Alam mo, mas matindi ngayon, lulubog ka sa utang. At maraming paraan ang sanlibutan ba ni Tony para kunin ang pera natin. Tama. At tayo ay lulubog sa utang. Alam nyo,
napakahirap bumelo sa buhay. Pag ang dami mong bayarin. Totoo, sir. That's right. Para hindi ka makabelo kasi pag dumating ang sweldo mo, wala ka nang maitatights. Wala ka nang pang-mandatories mo. Tipid na tipid ka na. Wala ka na masisave, sigurado. Hindi ka na nag-enjoy sa paggagastos, sir. Hindi ka Wala mag-enjoy na. sa pagagastos kasi Nakasimangot ka, nakasimangot ka Kasi pag pera. binibigay mo yung pera. Simangot Kakatanggap mo pa lang, Oo, Kulubot meron na kasi talagang ayaw mong bitawan eh. May comment si Ma'am Genesis, sir. Kaya nga ang sahod parang sibuyas, nakakaiyak pag inutang mo na agad. Yun, totoo yan. Alam mo, huwag kayo magkaroon ng negative living. Ano ang negative living? Yung nagtatrabaho ka para ibayad sa utang. wow, grabe yun. Ang hirap nun. I tell you, Wow. kapatid, kaibigan, hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Amen. Amen. Na naghahabol ka ng buhay mo. Imbis na paabante ka, paurong ka. Kasi ang dami mong bayarin. So, kumakayod ka ngayon, kumikita ka. Pinaplano mo bukas, papasok ka para kumita, para magbayad ng nakaraan. That is negative living. Napakahirap nun. Hindi ka makabuelo sa buhay mo. Ang mga programa mo sa buhay, mga projects mo, mga plataforma mo sa buhay, hindi mo magagawa. So, paano ka dapat aalis sa debt trap? Yung nasa balahaw ka ng utang na hindi ka makaalis doon. Alam mo kung kukwentahin mo yung Brother Tony, sayang yung effort mo, sayang yung oras mo, sayang ang kinita mo. Lahat yan ay pupunta lamang sa bayad ng utang na yan. Utang na yan, ano ba naman yan? Ang hirap niyan na meron talagang ano. Ang alam ko meron sa Bible yan na regarding sa utang. Talagang, totoo yung sinabi ni Huya, no, hindi ka makakapag-move forward hanggat merong humihila sa'yo pababa. Yung utang na yan yan eh. Yan yung ano eh, kahit na gusto mong umangat sa buhay, hanggat meron kang utang, hindi ka aabante. No? Kaya napakaganda na wag nating kasanayan yung utang na yan. No? Lalong-lalo na Huya, katulad, balikan natin, yung mga application sa cellphone, Huya, Yun. nag-aalaw yan ng utang. Meron ka nun? Yes, sir, bago ka pwede kang bumili ng uutangin mo. Yan na nga yun, sir. O, si Ma'am Ara, sasabihin niya. Ang alin dyan? Yan, Hindi, kagaya sinabi ko sa inyo kagabi, sir, yung is pay later. Sa Shopee yan, Shopee Shopee, yun. oh. Parang magbibigay siya sa'yo ng amount, parang credit card, sir. Halimbawa, 20,000, 10,000, ganyan. Pwede kang mag-order ngayon, tapos babayaran later 3 months, 2 months installment. So, ikaw naman dahil yung gusto mo ito, pwede naman ito 3 months noon, kakagat ka din. Di mo alam na ang laki na rin pala lang ang laki na nang nai-add to cart mo, namamalayan mo na i-deliver na. Hindi lang My pala add to goodness. cart. Yan, sir. Alam mo, ano yan eh, yung tuwa mo sa pagkakuha mo ng delivery mo, sana yun din ang tuwa mo sa pagbayad ng utang mo. Ang problema sa atin, tuwan-tuwa ka pagtanggap mo. But after 2 weeks or 1 month, kung babayaran mo, hindi ka na natutuwa. Paano mo ibalik ang tuwa mo? Kukuha ka naman ng ibang bagay. So habang binabayaran ko to, kukuha naman ako ng iba, lalo kang lumubog sa utang. Ano ang yung sinasabi ni Brother Tony kanina? Ano ang sinasabi sa Proverbs? The borrower is servant Servant yun, to the the lender. lender. Ang humihiram ay alipin na nagpapahiram. Yeah. Ibig sabihin, alam mo, Brother Tony, bilis talaga ng oras eh. Next week, pag-usapan natin yung sa debt trap na sinabi ko, Yeah, yung sa sige. utang. Yeah. Ngayon, pinag-usapan natin ngayong gabi, paano babaan yung cost of living mo. Amen. Na disente pa naman ang buhay mo. Ibig sabihin, tapyasin natin yung mga luho, yung cost of luho mo. Para ang cost of living mo, simple lang. Next week, pag-uusapan natin, Brother Tony, paano ka makaalis sa utang. Yun, maganda yan, Huya, no? Makakaalis sa utang. No, maganda yan, mag-interesting yan. At sana subaybayan po natin next week. Kasi ang kabataan ngayon, pati mga married, mga couples ngayon, hindi mo alam na ikaw ay papunta sa utang. Yeah. So, wag mong turuan na paano umiwas. Turuan mo paano umalis. Kasi karamihan sa atin, mabigla ka na lang, lubog ka na pala sa utang. You will never realize na papunta ka sa utang. Kasi dahan-dahan yun eh. And it's part of your life. Yung sinabi mo na, yung ano, kukuha ka ngayon, na babayaran mo na ano. Yeah, pay later. Oo. Tuwan-tuwa ka kasi okay lang yan. So, click ka ng click ba yan o whatever. Like ka na like, add to cart, whatever. Hindi mo napapansin yan. Saan ka nabibigla? Pag sinisingil ka. Yeah. Pag nakita mo... Kamot-ulo ka na naman. Kamot-ulo ka.
Pag nakita mo yung credit card mo, malaki na pala. Pag nakita mo yung ganito na pala. At hindi mo yan, you could not borrow your way out of debt. Yeah. Hindi ka pwedeng mangutang para makaalis sa utang. So next week, pag-uusapan natin ba dito, paano ka makaalis sa utang? Yes, sir. Amen. Because ang utang parang kumuno yan Yeah. Pag hindi mo alam, lulubog ka dyan. At nabubuhay ka sa kahapon. That's right. Kasi lahat ng hirap mo ngayong araw at bukas lahat ng paghihirapan mo, ibabayad mo sa kahapon mong utang. Yun ba dito ang pag-usapan next week? Amen. Kaya maging excited po natin. Itutuloy po natin ito next Friday. And we are hoping ngayon pong gabi ay marami po tayong natutunan regarding po dito sa financial management. At bago tayo kasi, sana ma-understand natin sa lahat ng manonood natin, bago tayo dumiretso sa pag-i-invest, napakaganda na matutunan po muna natin kung paano tayo mag-manage ng ating pong finances. Alright? Sir, So, Ma'am Ara. may tanong lang muna dito si Ma'am Genesis. Sabi niya, Sir Roy, paano kung yung umutang ang umiiwas sa inutangan? Alam mo, mas okay lang yan. Ito isang piniem sa akin. Itago ko muna siya sa pangalang Janelle. Sabi niya, PM na lang. kung magkano ang iipunin namin, sir, akala ko po, depende sa ibibigay niyo po sa amin. Tama. Yun. Ayos. Okay, so shout out sa mga sumusunod. Tony Claro, Jong Bautista, talaga Bautista, at si Tuab. Yun. Helen Capundan, Denzel Pentecostes, shout out to you, Denzel. Jennifer Apaga, Jen, shout out to you, Jen. Mingming, Carmelita Tapang, and J.R. Ruiz. At sa mga kasamahan ko sa Inspector General, shout out to you. Plus, Ma'am Floy Solomon, si Pauline Martinez Gumabay in Japan, Noyce Navarro, shout out to you, Noyce, and of course, Simon and Garfunkel, Pastor Rico Formanes, Pastor Lowy, good evening, sir, and Yes, sir. Brother Marvin Fernandez in the U.S. Amen. Marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Bago kayo may magpaalam, baka may mga nais po muna kayong batiin, Ma'am Rons. Yun, sir. Babatiin natin ang ating graduating class. Wow. At dito, sir, nakasmile ang aming leader, si Brother Nagpapabati talaga Emil. siya. Wow, kasama ko yan sa Monday at Tuesday. Ay, Yes, naka-ready sir. pa. And sa lahat po ng mga PSS students natin, kasi syempre, sir, excited sila. Kahit hindi Amen. sila graduating, dahil mag-level up din sila. Amen, amen. Step up. At sa lahat ng viewers natin ngayon, na I hope meron po tayong natutunan dahil kung gaano kahalaga ang pag-manage natin ngayon sa ating pera, lalo na sa inyo, team preparation, malaki ang maging impact niyan pagdating sa buhay mag-asawa. Kaya kung ngayon pa lang, masinop na kayo, alam nyo na, i-differentiate yung needs and wants. Alam nyo nang mamuhay within your means. Maging masaya at maging blessing kayo, malalaki ka man o babae, sa panahon na may asawa ka na. O, hindi ka magbibigay, lalo na sa babae, sir, I'm speaking dahil babae ako, hindi ka magbibigay ng sakit ng ulo sa iyong maging Wow, asawa. amen. Yun. Maraming salamat, Ma'am Rons. And of course, Ma'am Ara. Ayun, gusto ko lang din i-echo yung isa pang PM. Ang sabi naman po dito na mas maganda or mas matututo tayong magtipid at mag-budget pag una mo nang natanggal ang dapat kaltasin. So kung una nating natanggal yung ating tithes or hindi kasi, yun nga yung sinabi natin kanina ni Sir Roy kanina, hindi ka pa nagbibigay sa Panginoon, binabalik mo lang yung Totoo yan. dapat. So kung marunong tayong magbalik ng dapat sa Panginoon, mas natututo tayong magtipid at mas natututo tayong mag-budget. Kaya nga sabi nga din dito, then pwede nang mag-order. Yun! Totoo yan! Kasi- Hindi naman masamang umorder Kasi eh. marunong. At saka sabi pa nito, pag nabigay mo na yung dapat na ibibigay para sa Panginoon, mas masaya ka nang mag-o-order. Yun, tama yun. Ayan, Amen. so napakaganda po talaga ng topic natin. Kaya ang dami yung mga comments, sir, pagdating yun sa application kanina na nagpa-pop up. Marami pong nag-comment. Maraming nagko-comment dito sa kasi mga alam gustong nila magtipid. at ranas nila yung mga bagay. Kaya team preparation, napakagandang topic, napakagandang tip po ito na meron tayong dapat na matutunan patungkol sa pag-i-invest, pagtitipid natin kasi
lalo na sinabi ni Ma'am Ron na tayo bilang babae, hindi na dapat tayo sakit pa ng ulo, naiisipin pa na pag nagkaasawa ka, babayaran pa nung mapapangasawa mo yung dati mong utang. Di ba? O kaya dapat, ngayon pala maging blessing na tayo sa pamamagitan ng pagsunod, pag-obey sa salita ng Diyos. Ayan po. And thank you so much sa panunood ng ating programang The Preparation. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pa na episode ng ating programa. And syempre, sir, gusto ko lang i-shoutout again yung aming area, Southeast Family, at ganoon din sa aming leader sa team. Anong team tayo? Fearless. Fearless. Sa pangunguna Grabe, ni Sir naman sa Emil, Emil. Ayan, maraming Hanggang salamat. smile. At syempre, ganoon din sa... May dalawa pang kumakaway. Ayun, yung dalawa din na mahilig din sa delivery. Yun! Sa deliver. The best in Hello, deliver. Ma'am Lea. Ayan, si Ma'am Lea at saka si Ma'am Jennifer. Hello Hello, po sa Jen. inyo. Sir. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Ara. Recognize po muna natin yung mga Ayan, pictures. yan, Meron ba? yan. Yes, Sir Ponching, sir? meron. Ayan, kasama po natin ngayong gabi na nanonood ang grupo ng Team Steadfast. Sa pangunguna po yan ni Sir Dave. Magandang gabi sa inyo. Thank you so much po. At ganoon din po sa Team Fearless. Sa pangunguna din ng aming leader na si Sir Emilio Daef. At meron pa mula sa Team Purposeful, sa pangunguna naman po ni Sir Alfonso Ponching Owera. At ganoon din po sa Team Patient, sa pangunguna naman po ni Sir Jeniel Maghanoy. So, yun lamang po. At muli, maraming salamat sa ating lahat at nagkaroon po tayo ng peak viewers na 77. Ayan. So, maraming salamat po, Team Preparation. Yes, sir. Bami na sa aming batiin. Yun, once again, shout out sa mga kasamahan ko dati sa Philippine Fleet at ngayon sa Inspector General's Office ng Philippine Navy. And of course, shout out kay Sister Christy to the max. Amen. Hindi rin po natin makakalimutan na i-shoutout. Wala pong iba, kundi yung ating pong mahal na pastor, Yes, Pastor sir. Hil M. Watching. Lorena. Oh, yes, sir. Amen. Ingat po kayo Ingat po. dyan. At ingat po kayo mamaya, biyahe papunta po dito, pabalik sa Manila. At marami pong salamat sa patuloy po. Mag-order na kayo ng gulay. Yan, oo. Kanina may mga pinost na po si Pastor regarding po dyan. Of course, sa mga lahat ng ating pong mga nakapanood ng ating pong programa, huwag po kayo mag-alala dahil itutuloy po natin ito next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Bye-bye. See you next Friday. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father, fellowshipping with the Lord, fellowshipping in the Spirit, fellowshipping with the family.
one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. They're talking about sweet fellowship, sweet fellowship, sweet fellowship. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. We keep on loving when we